mura. Hindi gagana ang utak. Kaya naman sa ating mga eskwelahan at universidad, maraming masasarap na kainan na dapat ang presyo abot kaya ng mga estudyante. Ang mga pangunahing universidad ng ating bansa nagpapatalbugan hindi lang sa kalidad ng edukasyon, kundi pati sa pasarapan ng pagkain sa kani-kanilang universidad. Unahin na natin ang Premier University ng Pilipinas, ang University of the Philippines, Diliman. Maliban sa sikat nilang mga isawan, ang isa pa nilang pambato, isang kainan na 6 na dekada nang bumubusog sa mga iskolar ng bayan. Ang Rodix since 1949. Sir, ilang tapsilog? Tapsilog, 5 tapsilog. Dalawa lang na tapsilog. Isang tapsilog. Ang binabalik-balikan dito, ang kanilang tapsilog o tapa, sinangag at itlog. Ang sikreto raw ng kanilang tapa, nasa pagkaka-chop-chop. Shredded yung tapsilog namin. Sabi nga yung matatandang kumakain, naku, okay to Pwede sa bungi, pwede sa bata, pwede sa matanda. Dumaan na nga raw ang first quarter storm, nakailang oblation run na. Pero ang Rodix nanatiling matatag at maituturing na rin daw na institusyon ng UP. Ang bandang Kamikaze nabuo nung nagkakilala ang 5 miyembro sa College of Fine Arts sa UP Diliman. Parang hindi nagbago yung itsura niya, parang ganun pa rin. Simula nung kumakain kami nung college, yun pa rin yung itsura niya, hindi nagbago. Yun rin yung hanap-hanapin mo dun yung itsura niya. Kung saan-saan na nga napadpad ang Kamikaze, subalit hinahanap-hanap pa rin daw nila ang tapsilog na tatak UP. Parang dumarating yung panahon na Rodix tayo. Hinahanap talaga. Ang De La Salle University naman sa Taft, kilala sa pagkakaroon ng mga estudyanteng galing sa mga may kayang pamilya. Kaya naman sa loob ng kanilang kolehiyo, parang restaurant ang kanilang mga cafeteria. Sa gilid mismo ng Lasal, may kainan na naghahain ng mala fine dining na mga putahe. Pero hindi raw naman mabubutas ang iyong bulsa. Dekada 90 nung una raw ipatikim ni Ate Ems sa mga Lasalista ang mga putahe niyang beef stroganoff at Korean beef. So, Class A ang Lasal. Gusto ko rin Class A din ako. So, Class A, mga steak, mga American. Hindi man ako nag-aral ng culinary, pero pag nagbabasa ako, binibase ko na lang doon. Ito yung pinaka-best seller namin. Pero ang nagpaamo raw talaga sa kanyang mga suki, ang iniluluto niyang lamb chops. Una munang pinaghahalo-halo ni Ate Ems ang mga sikreto niyang pampalasa. Kapag kumapit na raw sa karne ang mga pampalasa, ipiprito sa mahinang apoy. Slow cooking. Hindi ko siya pwedeng lakasan kasi matutunog. Kung sa ibang restaurant, umaabot ang presyo nito ng libo-libo, dito kay Ate Ems, 250 pesos lang daw kada order. Patok na patok sa mga Green Archer. Nagtataka ako kasi mura siya, pero minsan nga naiisip ko mas masarap pa siya kaysa dun sa mga mas mahal na lunch shop. Kung patandaan naman ng eskwelahan sa Pilipinas ang pag-uusapan, walang question, University of Santo Tomas, ang oldest university, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Asya. At ang sikat na kainan ng mga Tomasino, ang kainan ni Edwin o mas kilala bilang si Mang Toots. Si Mang Toots mismo ang araw-araw na namamalengke ng kanyang mga lulutuin. Ang mga ulam ko kailangan palaging fresh.
Matapos makapamili si Mang Toots, mala-transformer na nag-iiba ang ayos ng kanyang bahay. Nagiging University Chibugan. At dahil hindi na raw maawat sa pagdami ng kanilang mga customer, kinailangan na nilang gumamit ng megaphone para magkarinigan. Kasi nagugustuhan din nila yung pagkain ko. At saka yung pagkain ko, as a chef, para bang ang dating nila is pang hotel yung luto ko. Pero ginagawa ko lang na localize. Sa halagang 35 pesos, maaari nang matikman ang mga specialty ni Mang Toots katulad ng liempo, sisig at breaded chicken. Yung sisig nila, masarap talaga. As in, kahit ano yung may dapitan, Espanya, walang kapalit yung sisig ni Mang Toots. Pero ang star recipe niya, isang klase ng turon, ang banana rama. I-slice natin itong saging. Matapos hatiin sa apat ang saba, titimplahan ito ng asukal at cinnamon powder. Ibabalot sa lumpia wrapper at ipiprito. Okay, tapos na tayo. Para mas espesyal, kailangan may sauce na pinaghalong pineapple juice, asukal, banana flavoring, at kaunting rum. Kapag naluto na ang turon, ihahalo sa sauce. Bubudbura ng sesame seeds at special powder. 10 piso kada 3 piraso ang banana rama. Ang magkasintahang medical students na sina Alex at Aubrey, banana rama raw ang nagpatamis sa kanilang pagtitinginan. Parang ito yung pinakaunang lugar na nag-date talaga kami. Formally na lunch. Tapos yun yung araw na sinagot din niya ako. That date. Para naman sa mga tiga-Ateneo sa Katipunan, Quezon City, isang pang-meriendang pagkain ang pamilyar na pamilyar, ang Shellos Donut. Ang donut kasing ito, bukod sa may kakaibang glaze at flavor, meron ding dips o sausawan. Katulad ng dulce de leche at Nutella. Kinokok sila while you order. So, pagkuha mo, sobrang fresh nila. Mga dati ring Atenista ang may pakulo nito. Ang mag-asawang Shelo at Jutes. Taong 2004 daw, nung una nilang pagulungin ang sarap ng kanilang donut sa tapat mismo ng Ateneo. Actually, ako talaga yung mahilig magluto. Tapos, one time, dinala niya ako ng donuts. So, naisip namin, that was after graduation, naisip namin na, uy, pwede tayo magtayo ng ganito. Tapos, pwede natin ilagay yung flavors na gusto natin. At may bago sila ngayong gimmick, letter donuts. Yung donuts namin, hindi lang siya pampatawid gutom, pero nagiging medium din siya for love and happiness. Kapag sikmura ang kumalam, baka mabokya ang isipan. Kaya para masigurong mabubusog sa kaalaman, una munang busugin ang tiyan. Susunod, si Santa Claus. Siya nga ba? Superstar ng Pasko. If your child